Huwag ka munang mag-claim ng SSS at GSIS pensyon mo hanggat hindi mo alam ang apat na account na ito. Isang simpleng pagkakamali lang maaaring magdulot ng malaking bawas, delay o problema sa iyong buwanang pensyon na pinaghirapan mo ng ilang taon. Sa video na ito, ibubunyag natin ang mga bagong updates at karaniwang mistakes ng mga retirees sa Pilipinas, kung paano maiiwasan ang aberya sa pension release at ano ang dapat mong gawin para protektado ang iyong SSS at GSIS benefits sa gitna ng mga pagbabago ngayong 2026. Kaya kung gusto mong laging updated sa tunay na pension news at iwas perwisyo sa iyong retirement money, mag-subscribe ka na ngayon dahil ang channel na ito ay para sa mga Pilipinong gustong protektahan ang kanilang pensyon at future. Alam mo ba na may mga account ka na dapat mong ayusin bago mo i-claim ang iyong SSS at GSIS? At kung hindi mo ito gagawin ngayong 2026, maaaring ang gobyerno ang kumain ng malaking bahagi ng iyong pera. Hanggang 85% ng iyong buwis ang maaaring mapunta sa maling lugar. Nakakatakot pakinggan pero totoo ito. At ngayong video na ito, tatalakayin natin ang lahat. Ang apat na account na dapat mong tingnan, ang tamang paraan ng pag-claim, at kung bakit mas mahalaga ito ngayon kaysa kailanman. Manatili kayo hanggang sa dulo dahil meron akong sasabihin na baka mabago ang inyong buhay pinansyal. Magsimula tayo sa pinaka-importanting tanong, bakit ba maraming Pilipino ang nabibigo sa pag-claim ng kanilang mga benepisyo? Hindi dahil tamad sila. Hindi dahil hindi sila karapat-dapat, kundi dahil may mga hakbang na hindi nila alam na kailangan nilang gawin bago pa man sila pumunta sa SSS o GSIS. At ang isa sa pinakamalaking dahilan ng pagkabigo ay ang mga account na walang laman o mas masahol pa, mga account na hindi nila alam na mayroon pala sila o narinig mo yon ng tama. Maraming Pilipino ang may mga account na naghihintay sa kanila at wala silang kaalam-alam. Ang unang account na kailangan mong suriin ay ang iyong PhilHealth account. Maaaring iniisip mo na sapat na ang basta magbayad ng contributions pero hindi iyon ang buong kwento. Ang PhilHealth account mo ay dapat na may tamang personal na impormasyon, ang tamang pangalan, tamang petsa ng kapanganakan at lalo na ang tamang email address at numero ng telepono. Kung mali ang mga impormasyon na ito, kapag dumating ang oras na mag-claim ka ng benepisyo, maaaring ma-reject ang iyong request o matagalan ito ng hindi kinakailangan. Ngayong 2026, mas digital na ang proseso ng PhilHealth, kaya ang mga account na may lumang impormasyon ay talagang nagiging problema. Pumunta sa PhilHealth online o sa pinakamalapit na PhilHealth office at i-verify ang lahat ng iyong impormasyon bago ka mag-proceed sa anumang claim. Ang pangalawang account na dapat mong suriin ay ang iyong Pag-ibig o HDMF account. Ito ang madalas na pinakanalilimutan ng mga miyembro. Alam mo ba na maraming Pilipino ang may naiipon na Pag-ibig fund na hindi nila naaangkin dahil lang sa mga simpleng administrative issues? Halimbawa, kung nagpalit ka ng trabaho at ang iyong bagong employer ay nag-register sa iyo ng bagong Pag-ibig number. Imbes na gamitin ang lumang number mo, mayroon kang dalawang account na nakasplit ang iyong contributions. Ito ay tinatawag nilang duplicate accounts at kapag mag-claim ka, hindi mo makukuha ang full amount ng iyong accumulated savings kung hindi mo muna ito consolidated. Ang solusyon ay simple. Pumunta sa Pag-ibig at humingi ng member data form para ma-verify at ma-consolidate ang lahat ng iyong records sa iisang account. Gawin ito ngayon habang maaga pa, hindi kapag kailangan mo na ang pera. Ang ikatlong account na dapat mong pag-ingatan ay ang iyong bangko o financial account na nakalink sa iyong SSS o GSIS. Ito ang madalas na pinakamapanganib na bahagi ng proseso. Kapag ikaw ay mag-claim na ng iyong pension or lump sum benefits, ang iyong SSS o GSIS ay magpapadala ng pera sa account na nakaregister sa kanilang sistema. Kung ang account na iyon ay naka-close na o kung ang pangalan sa account ay hindi eksaktong kapareho ng pangalan sa iyong SSS o GSIS records, ang transfer ay maaaring ma-reject o mas masahol pa, maaaring mapunta sa maling tao. Nakakaranas ng ganitong sitwasyon ang maraming benepisyaryo taon-taon at ang proseso ng pagkuha ng pera pabalik ay maaaring tumagal ng maraming buwan. Kaya siguraduhin mo ngayon na ang iyong banko account ay aktibo, hindi overdue ang mga fees at eksaktong magkatugma ang pangalan sa iyong SSS o GSIS records.
Ang ikaapat na account, edit po may siyang pinaka-critical sa lahat, gitsang iyong SSS o GSIS online account mismo. Nalalaman ng marami na may MySSS portal at GSIS website, pero iilan lang ang aktibong gumagamit nito bago pa man mag-retire. Ang problemang kaya ito ay napakahalaga ay dahil doon nakikita mo ang lahat, ang iyong total contributions, ang iyong loan status, ang iyong registered beneficiaries at lahat ng impormasyon na gagamitin kapag ikaw ay nag-claim. Kung hindi mo pa nabe-verify ang lahat ng iyon bago mo i-file ang iyong claim, maaari kang magulat na may mga discrepancies na kailangan pang ayusin at ang bawat discrepancy ay posibleng magdagdag ng mga linggo o buwan sa iyong processing time. Ililogin ngayon sa iyong MySSS account o GSIS account at suriin ang bawat detalye. Kung hindi ka pa nakaregister sa online portal, gawin mo ito ngayon. Libre ito at maaari itong gawin kahit saan may connection ka sa internet. Ngayon, pag-usapan natin ang usapin ng buwis at ito ang bahagi ng video na ito na talagang dapat mong pakinggan ng mabuti. Sa taong 2026, may mga pagbabago sa kung paano kinakalkula ang buwis sa ilang uri ng income at maraming Pilipino ang hindi handa para dito. Narinig mo na siguro ang figure na 85% at tama ang iyong naririnig. Ang ibig sabihin nito ay kung hindi ka mag-iingat sa pagfa-file ng iyong income tax return at sa pag-declare ng iyong mga benepisyo, maaaring ang 85% ng isang malaking chunk ng iyong kita ay mapunta sa buwis kaysa sa iyong sariling bulsa. Pero huwag kang mag-alala ng labis dahil ito ay maiiwasan kung alam mo kung ano ang gagawin. Ang pinakaunang bagay na kailangan mong malaman ay ang tungkol sa tax exclusions para sa retirement benefits. Sa ilalim ng Republic Act 7641 at iba pang related na batas, ang ilang uri ng retirement pay ay exempt mula sa income tax. Pero may mga kondisyon. Kailangan mong magtrabaho ng hindi bababa sa 10 taon para sa iisang employer at kailangan mong mayroon kang hindi bababa sa 60 taong edad. Kung naaayon ka sa mga kondisyong ito, ang iyong retirement pay na tinatanggap mula sa iyong employer ay hindi kasasangkutan ng income tax. Pero kung ang iyong retirement package ay higit pa sa exemption limits o kung ito ay tinanggap sa ibang paraan, maaaring may buwis dito. Ang SSS at GSIS benefits mismo ay iba ang treatment sa buwis. Sa pangkalahatan, ang mga monthly pension mula sa SSS at GSIS ay hindi subject sa income tax. Ito ay isa sa mga pinakamagandang feature ng social insurance. Pero kung meron kang ibang pinagkukunan ng kita bukod sa iyong pension, halimbawa business income, rental income, o part-time na trabaho, kailangan mong mag-file pa rin ng income tax return at i-declare ang lahat ng iyong kita. Dito, nagkakamali ang maraming retirado. Iniisip nila na dahil tax-free ang kanilang pension, hindi na sila kailangang mag-file ng ITR. Pero kung mayroon kang kahit ano pang ibang kita, required pa rin ang pag-file. At ang kabiguan na gawin ito ay maaaring magdulot ng penalties at surcharges na makapipinsala sa iyong paghahanda sa hinaharap. Pag-usapan naman natin ang pinaka-common na pagkakamali ng mga Pilipino pagdating sa kanilang mga benepisyo. Isa sa mga pinakamalaking problema ay ang hindi pag-update ng mga beneficiaries. Isipin mo na lang ito, nagtatrabaho ka ng maraming taon, nagbabayad ng contributions, at pagkatapos ay namatay ka nang hindi na-update ang iyong mga beneficiaries. Ang iyong pamilya na siyang dapat makatanggap ng iyong mga benepisyo ay maaaring harapin ang matagal na proseso ng legal procedures bago nila makuha ang perang para sa kanila. Ito ay nangyayari ng mas madalas kaysa sa iniisip ng marami. Ang simpleng aksyon ng pag-update ng iyong beneficiary records sa SSS o GSIS ay maaaring makatipid ng iyong pamilya
ng maraming buwan ng pakikipaglaban sa bureaucracy sa pinakamahirap nilang sandali. Ang isa pang karaniwang pagkakamali ay ang hindi pag-check ng loan status bago mag-claim. Kung mayroon kang outstanding SSS o pag-ibig loan, ang halagang utang mo ay ibabawas mula sa iyong benefits. Ito ay isang bagay na dapat mong malaman at planuhin ng maaga. Kung hindi mo ito alam, maaari kang mabigla na mas maliit ang matatanggap mo kaysa sa iyong inaasahan. Kaya bago ka mag-claim ng anuman, suriin ang iyong loan status, alamin kung magkano ang iyong balance at magplano kung paano haharapin ito. Ngayon, kung ikaw ay isang OFW or kung ang iyong trabaho ay nagbago ng maraming beses sa nakalipas na ilang taon, mas mahalagang suriin ang iyong SSS records dahil mas mataas ang posibilidad na may mga gaps sa iyong contributions o may mga discrepancies sa iyong records. Ang bawat employer ay may obligasyong magbayad ng iyong contributions sa SSS, pero hindi lagi itong nangyayari ng tama. Kung ang isang employer ay hindi ay nagbayad ng iyong contribution sa tamang paraan, ang iyong total contributions ay mas mababa kaysa sa dapat at ito ay makakaapekto sa halaga ng iyong mga benepisyo. Maaari mong i-report ang mga ganitong kaso sa SSS pero mas madali itong gawin kung maaga mong nalaman. Pag-aralan din natin ang sitwasyon ng mga self-employed at voluntary members ng SSS at pag-ibig. Kung ikaw ay freelancer, negosyante o voluntaryong miyembro, ikaw mismo ang responsable sa pagbabayad ng iyong contributions at ang malaking problema rito ay ang inconsistency. May mga buwan na nagbabayad, may mga buwan na hindi. Ang problemang hatid nito ay ang mababang credited year kadinay dari A20 Arafat tabay sari series dari ni Charvi Sare Fabidaluis Pari na maaaring magresulta sa mas maliit na benepisyo kapag dumating ang panahon ng pag-claim. Kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon, ang pinakamahalagang gawin mo ngayon ay tiyakin na nakakahabol ka sa lagging payments at na ang iyong contributions ay consistent hanggang sa pinakamataas na bracket na kaya mong bayaran. Hayaan mo ring banggitin ang isa sa mga bagong programa na makakatulong sa iyo ngayong 2026. Ang SSS ay naglunsad ng mga digitalized systems na nagbibigay daan sa mas mabilis na processing ng claims. Pero ang advantage na ito ay para lang sa mga miyembro na ang mga records ay kumpleto at tumpak. Kung ang iyong records ay may mga butas, maling petsa ng kapanganakan, hindi tugmang pangalan o mga nawawalang contributions, ang digital system ay maaaring mag-flag ng iyong application para sa manual review na nagdadagdag ng oras sa iyong processing. Kaya ang pag-ayos ng iyong mga records ng maaga ay hindi lang bagay ng convenience. Ito ay may direktang epekto sa kung gaano kabilis mo matatanggap ang iyong pera. Bilang pangwakas na mensahe, nais ko na ipaalala sa inyo na ang inyong mga benepisyo sa SSS, GSIS, PhilHealth at Pag-ibig ay ang inyong pinagtrabahuhang pera. Ang bawat pisong ibinayad ninyo sa mga contributions na iyon ay inyong itinanim para sa inyong kinabukasan. Huwag itong hayaang maputol sa burokrasya, sa mga simpleng administrative errors o sa kawalan ng kaalaman. Ang mga account na binanggit natin ngayon, ang iyong PhilHealth, ang iyong Pag-ibig, ang iyong bangko account na nakalink sa SSS o GSIS at ang iyong online SSS o GSIS account ay ang apat na pilares ng iyong financial security sa retirement. Ayusin ang mga ito ngayon habang maaga pa. I-update ang iyong impormasyon, i-verify ang iyong contributions, tiyaking tama ang iyong mga beneficiaries. At lalo na, huwag hayaang ang 85% ng iyong pinaghirapan ay mapunta sa maling lugar dahil lang sa hindi preparasyon. Ang kinabukasan ng iyong pamilya ay nakasalalay sa mga desisyong ginagawa mo ngayon. Kaya huwag nang mag-atubili pa, gawin na ang mga hakbang na ito ngayon at iparamdam sa iyong sarili at sa iyong pamilya na handa kayo para sa anumang mangyayari. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, i-like, i-share at i-subscribe para hindi kayo makaligtaan ng mga susunod pang impormasyon na maaaring magbago ng inyong buhay pinansyal. Salamat sa inyong panunood at hanggang sa susunod na video.